Dear Hazel ask, aduna ko'y karelasyon na Katolik. Onya, karon nga nag-join ko og missionary, na ako'y nagustuhan, nakauban nako na missionary. Hala! Og nakita nako sa iya tanan nga gusto nako sa usa ka babae. Kay maalaga siya og nakita nako sa iya ang usa ka godly woman. In short, perfect siya for partner in life. Aha. Gwapa siya, buutan og maayo sa mga tao, smart pod siya. Hindi niya globe. Og sa panag-uban namo, maayo siya kanako og na in love na jud ko sa iyaha. Unsay? Unsa may angayan akong buhaton. Naman. Ito na lang siya sa missionary na meet. Ang akong tubag magkakasakitan talaga. Magkakasakitan, bakit? Sino ka nga? Sino ka ba? Bakit? Wala, bitaw. It's better to break a heart than to break a home, bitaw. Kus Iseto sa ni. Mag-sure? Kung kita ay gani dili na jud siya. Oh, mag-sure ta. Kung kita ay dili na jud siya tong yang Katoliko nga uyon. Iyang i-settle muna. Dili siya mosulod og laing relasyon nga na pa siya sa relasyon. Relasyon. Kay dili na maayo. Mas maayo nga clear, linaw ang paggibulag kaysa nisod na kaglaing relasyon nga napakay relasyon sa pitas. sakto pod. Pwede po Kung niya. kaya di man nimo mapugos ang heart. Ikaw din. Kaya ang heart mo may utok. Ano, Dave? Di ba no? Pwede po niya. Pwede po niya. Ay, Dave. Ang problema na kaya Pwede mo po niya i-consider ba if kanang in the long run willing ba ang babae nga karelasyon niya nga Katolik nga magpa-convert. Kay basig sa ilahang relasyon kay murag hinahinay ba nga murag ma-open pud ang mind sa babae. Try lang nimo. Imong uyab nga Catholic. Pag missionary sabi. De nani mo buhaton sa imong uyab nga Katolik. Pangumpisal sa iya. Pangumpisal. Evaluate niya iyang kaugalingon ug wala na jud siya gugma atong Catholic niya girlfriend. Kaya ug wala na jud, mabilis na yun makipag-break. Tapos kung gusto niya Better to break a i-pursue yung heart than to break missionary, a heart. then i-pursue niya yun. Na walang sabit. O, para walang sabi. Kaya kung masulod manggod siya, nya kauman na pa siya uyab. Di na maayo. Sala na niya. Or kung magstay man siya sa iyahang uyab niya na siya laing nagustuhan nga person, isn't it considered as cheating in mind? So mas maayo na isettle sa niya Settle yung gid mga niya yung bayro thing. nun before siya magawa sa hospital. Ano, like, ang bilis niya naman mag-waiver na just because nakakita lang siya ng ganong qualities, mag-consider na siya ng iba. So, it makes me question na yung love na meron siya dun sa Katoliko, what kind of love did he have for that person? Kasi, it's ano din yun sa faith natin ba? Parang makikita nila ng mga Katoliko na ay sila yung mga Adventist na lalaki. Bilis magbago, mga ano lang yan. Oo naman din. So, Lalaki to. So, gaano niya nakatagal nakilala ba yung missionary na babae? Siguro bago lang kasi bago lang siya nag-missionary. Tapos, gaano katagal niya kakilala yung katolikong babae? Siguro mas matagal-tagal na yun. So, maybe siguro in just that moment, parang kasi nasa new environment siya, new persons, nakapit niya ng same like-minded individuals. Oo, dasig kayong mga tao diri. Wow, it's so amazing. So, siguro, ikalmahan niya muna. Like, take time to, take time to pause muna ba? Hindi siya yung padalos-dalos muna sa emotions niya. And try to weigh things. Kung hindi niya na talaga kayang balikan yung Katoliko niya na then, just like what Nikki said, settle down niya and then move on to the next relationship. Or pag talaga, nadala lang talaga siya sa pagka-amazing niya dito sa missionary work.
then maybe, ano lang yan. Kasi pag once na nag-enter siya dyan sa relationship yan, marirealize niya, ay, mahal ko pa pala yung katolikong ano, iba pala, ganito, ganyan, in the long Seryoso run. na biyan na si Ate So, mga to, like, don't jump in right away. Try to, ano muna. I-ano sa nimo, try to evaluate yourself. If you are, if the feeling that you felt Excuse right me, now, sir. that you feel right now is true, or is it just like temporary? Experience. Di ba, lalaki siya. Oh, Tapos meron siyang girlfriend na Katolik. oh, Tapos ngayon, in love na siya sa bagong nakilala niya na missionary. Oh. Kasi nakasama niya for 2 months. Kasi syempre, junior missionary yan. Hindi naman yan everyday nagkakasama talaga sila kasi di ba sa during training may siniseparate yan sila eh, di ba sa groupings. So hindi talaga solid yung 2 months na masasabi ko hindi solid yung time na 2 months na magkasama talaga sila tapos na in love siya. Ang issue dito is siya. Hindi niya deserve ng girlfriend. Uy. Alam mo kung bakit? Kasi pinakita niya lang kung ano yung tendency niya. Pinakita niya kung ano yung tendency niya. Kasi parang sinasabi na, Hindi na ko yan ako na mainit, eh. pinakita niya yung tendency niya na once na pinakita niya yung tendency niya na pinakita niya yung tendency niya na once na makakilala siya ng better person, dun siya. So iiwan niya yung kanyang present relationship kasi committed siya dun sa tao na yun eh. Siyempre, bago yun sila naging magjowa, pangit yung tone. Bago sila Naging mag-sweetheart o maging sila, syempre, maganda rin siguro yung naging samahan nila. Naniniwala ako na na-in love siya dun sa Catholic na yun. Pero dahil nga nakita siya ng someone better, iiwan niya ngayon. Kasi in love na siya sa babaeng to. So, ang mangyayari naman, if ever na nagkatuluyan sila ng babae na yan, tapos, syempre, sa mundo natin, laging merong someone better. Kahit sa atin, sa sarili natin. Panis. Laging merong someone better. What if sila na nung girl na yan, yung gusto niya ngayon. Tapos nakita siya ng another better, edi iiwan niya rin. Kasi ay, mas okay pala to. 'Di ba? So the problem is, ikaw. Pero hindi ka naman galit. You don't deserve a girlfriend. Di aaway, oy. Di away, mampuni niya. ang Tingnan mo, si missionary. Roro. 1 year siya naghintay. 2 years na. Tuloy. 1 year naghintay, pero Ngayon, ano lang. Demure. Pa-cutesy. Si ay, alala ka tol. unsa. Ay, ito na. Sige. Yan na paguyab-uyab kung Ay, nanakain ano na lang. Kung I-fix on mo term muna yung sarili mo. Kung on term pa siya, focus na lang siya sa iyang term. Kaya basig daghan pa siya ma-discover sa iyang self.